ako po yung aggressive dito. Ako yung mas wild sa kanya. Ako yung mas laging nagyakayay. Ganun po. Ayun po. Anong masasabi mo, Vince? Ano yung mga ibang estilo ginawa mo sa Estilo? naararo mo sa series? Yung wild talaga, silang dalawang kapatid. Kasi nga may revenge. Hindi lang wild kasi merong kumbaga damay pamilya sa pamilya na to eh. Meron akong pamilya dito kung bakit ginagawa sa kanila to. Lagi ako dito nag-isip na parang PI, magkikita rin tayo yun. Laging nasa utak ko yun. Tapos, lagi akong, yun talaga may galit sa kanila ano? talaga. Galit. Bigay. Ayun po. Ano yung sinabi nila? Pero yung pagdating kay Ara, down ako doon. Parang siya yung kainahan ko. Ganun po. Ay, yung isang si Matt, may iniraro ka rin ba rito? At ano naman yung klase ng estilo mo na ginawa? Ang hirap sabihin kasi yung kwento eh. Pero meron, isa po doon ay si Ces at si Rob. Mm-hmm. So, magkaiba yung estilo, magkaiba rin yung intensity. So, siguro panoorin nyo na lang para malaman nyo kung gaano kaiba yung intensity. Pag mga ganung eksena ba, binibigyan ko ng freedom ng inyong director or paano ka nakikipag-call para magawa yung mga ganung masisena ng matitindi? Well, definitely kay Director Lee, may freedom ka to do kung ano yung to do your part as an actor. Diba? Para gumana yung creative thinking mo, creative side mo. At the same time, binibigyan ka niya ng direction. Pero one thing I like kay Direct is yung pagbibigay niya ng direction is more like encouragement. Kesa doon sa Direct na, ito yung gawin mo. So, ayun, nakakatawa. Okay, thank you. May nagdadag ka, Vince? Ito na ako sa aking dear friend. Happy birthday, Ronnie. Ano tawag dito? Paano masasabi mo dun sa naging evolution ng pagtatackle ng mga intimate and sexy scenes during your time sa panahon ngayon na nakikita mo ito sa younger generation? Hindi ko masabi yan sa isang paragraph siguro na pero nakikita natin ng pangit naman sabihin, mas sagad na ang morality talaga. And it's a different kind of generation. Sometimes I question myself, this is more art or the past? Kasi expression yan. So wala akong kung mas malawak ang freedom nila. Mas matapang ba sila ngayon? Mas matapang sila ngayon. Saka although matapang na din yung ginawa ko, pero tingin ko mas relax ang director to squeeze them from performing this mga love scenes. Mas madali sa director ngayon kaysa noon. I think that's all. Speaking of Direct Topely, dahil kakilala rin naman natin siya gumagawa ng mga ibang genre, sabi mo kanina parang tinanggap mo yung offer or yung role kasi gusto mo siyang makatrabaho, young mind. So, anong nakita mo ngayon sa kanya? Anong masasabi mo sa klase ng direction mo? Very cool. Very, almost like Love Diaz na hindi siya, yung direction is subtle. You're not tense, Storytelling. Walang pressure. Pero, because I have not seen any of this film, gusto ko makita yung visual. Kasi visual na, of course, cinema is visual eh. So, Casey Topel, matagal na yan na mga grupo yan ni Raymond Red na mga Nissan Mall fan. Of course, mga cousins yan, na Roxy, mga artists, Roxy. Okay. Maraming salamat, Good luck. Maraming salamat po. Congratulations. Thank you very much. That was Ambet Nabos of Marites University. For our next question, we have Irvin Santiago of Bandera. Kay Vince muna.
Vince, kasi sunod-sunod yung mga movies mo na talagang hubad-hubaran. Wala bang sawa factor or pagod factor? Parang hindi mo ba naisip na parang paulit-ulit yung paggawa ng sex scenes? Hindi ko po naiisip yun kasi po, ginagawa ko to kasi may kwento po yung araro naman. So hindi lang siya basta hubad lang kung bakit. Di ba? Dito pinakita ko kung paano babuy yung pamilya ko na kaya kong higitan. Times 3 yung ginawa nila sa pamilya ko kung bakit ko ginawa yung iba-ibang pag-aaral sa mga babae ito. Ayun po. Kaya sa mga ilang ginawa ko, magkakaiba lahat sila. Lalo-lalo na to si Direk Topin. Siya to sa pinakapaboritong director pag may mga bed scene. Ayaw niya ng mga position ko na ginawa ko na sa lahat ng Viva Max. Dito, pagod ako. Pagod ako dito. Kasi hindi ko pa na-experience sa totoong buhay. Tsaka parang namulat ako na meron palang ganung posisyon na okay na, grabe na. So, never mo magawa sa Oo, meron sa kanila. Na, kasi si Direk Topili, tuwing meron, ano pa lang bago ako mag-tubero, yung L ko pa lang sa L, director ko rin po siya sa L sa series. Tapos tubero, tapos ito ngayon. Lahat po yun, lagi siya may pa-example sa akin na, Vince, kaya itong gawin ko. Tapos nagugulat ako doon, parang, Direk, grabe yan ha. Sabi ko, okay yan ha. So, ginagawa namin. Ganun po. Yun po. Sa cast na lang, ano yung pinakamahirap na ipinagawa sa inyo ni Direk Topin sa Araro? May isang eksena kami ni Vince na sobrang, na-shock talaga ako. So, nag-worry din ako kung magagawa rin ba ni Vince. Kasi parang, alanganin siya eh. Pero, one take lang nagawa namin ng diretso. Ayan. So, sobrang nakakashock, kaya abangan niyo yun. Yung sa amin naman po, hindi naman po ako nahirapan. Pero yung pinagpaatayan, yung sa bukid. Ayun po. So, maulan din kasi nung time na yon, kaya maputik, mahirap kapag once na nakasapatos ka pa, kaya kailangan namin magpaa para magawa yung shoot niya. Siyempre, as an actor, kung ano yung bibigay sa'yo, dapat gawin mo. Ayun po. Sa akin naman po, siguro may isang eksena ako doon na parang wait, pwede ba yun? Ito na lang. May iba-ibang emosyon ako doon na parang gusto ko, na ayoko, na dapat iiyak ako na nasasarapan ako. May ganun po akong eksena na medyo nahirapan ako. Parang sabay-sabay yung emotion. Sabay-sabay po dapat. Yun po. Ako po, meron scene sa shower. So, kailangan makita yung mukha ko dun sa camera. Kaso, yung angle niya is kung saan yung buhos ng tubig. So, yung mata ko, parang yung sakit na hindi ko maidilat, pero kailangan nakadilat ka. So, nahihirapan. Yung sa sa threesome po. first time ko po na yun po yung mahirap sa amin na hindi namin alam kung paano ang gagawin mga positions,